The Messiah said, "When you come to know yourselves, then you will become known, and you will realize that it is you who are the sons of the living Father. But if you will not know yourselves, you dwell in poverty, and it is you who are that poverty." Happy Sabbath mga kapatid. Ako'y natutuwa na tinitingnan yung celebration ng mga kapatid natin sa US. Medyo nahuli yata yung flagging, Feast of Tabernacles pala yun. So sabi ko, teka muna, ba't ngayon lang ito na i-play? Ang ganda. Okay, but anyway, so just to let everyone know na may mga kapatiran tayo na naandun sa kabilang dako ng mundo. And I'm not sure exactly kung saan sila sa US. Hindi ako aware. But then, right now, gusto kong ipaalam sa inyong lahat na nagkaroon ng what do we call that? Snowstorm sa US. Actually, habang nakikinig ako sa mga messages, tinitingnan ko sa YT yung nangyayari doon. So, is historic. Ibig sabihin, pambihirang mangyari na ang kapal ng snow ay umaabot ng 6 feet. Ang kapal. So, may mga places na 7 feet. So, mga kapatid, alam naman natin na meron tayong mga kasamahan doon sa US, lalong-lalo mga nasa New York. Please include them in our prayers also. So, I will move on. Let me compliment yung mensahe ng ating butihing priest Felix. So, matotal is naandun sa obedience of the covenant. Alam nyo, yan yung paulit-ulit kong sinabi na baka akalain ng iba. Para tayong mga sirang plaka, covenant, each time na magkikita-kita, covenant. Pero, tandaan natin na ang covenant na yan ang pinaka saligang batas. The constitution of the kingdom. So, sa mga ganap ng nauunawaan yan, congratulations. Pero para doon sa mga baguhan, hayaan nyo ang mga priest na paulit-ulit ma-remind dyan hanggang sa maitanim sa ating mga puso at isipan. So yan naman ang sinabi ng ating alahayam na darating ang panahon na ang kanyang mga covenant laws ay isusulat sa puso at isipan ng bawat mamamayan ng kingdom. So we cannot do away with it. Sa ayaw man natin o sa gusto, obligado tayong mag-align sa covenant na yan na ibinigay sa atin. Ibinigay sa ating mga ninuno. So, paano ba natin i-relate sa ating buhay ang covenant? Mula sa pinakamalaking issue hanggang sa pinakamaliit na issue, covered po yan ng covenant. Sa international scene, kung kayo ay nanonood sa YouTube, mga report, even Russia, naalala ko, noong binabanggit ni Priest Felix yung lugar na pinili ni Lot sa may kapatagan ng Jordan, and that was very near Sodom and Gomorrah. And alam naman natin na later on
tinunaw ang Sodom and Gomorrah. So in general, I would say na ang isa sa pinaka malaking dahilan ay ang sexual immorality. So in one way or another, bago pa man tayo pumasok sa covenant, lahat tayo halos ay may pinagdaanan. In one way or another, we've been rebellious. In one way or another, para tayong nagkikibit-balikat na lang, na parang wala ng takot. But now, binigyan tayo ng reset point. Reset. Magpasimula kayo ng malinis. Bumalik kayo sa akin. Return to me, and I will return to you. Yan ang salita ng ating alahaya. And so, we found ourselves, andito tayo, nagkatipon-tipon sa loob ng covenant. Ito ay isang invisible na bubong kung saan tayo lahat ay nakasilong. Invisible dahil hindi mo mahawakan sa iyong kamay. Invisible dahil hindi mo makita ng iyong mata. Walang physical na dingding, walang physical na bubong. But, in principle, ito yung ating pamamahay, the covenant. At sa loob ng bahay na yan, may mga alituntunin, may mga rules na kailangan nating sundin. So, magto-tone down ako ng konti sa terminology. Kumbaga, ibababa ko ng konti yung level ng aking pananalita. I will use layman's term. Pwede niyong sabihin, ang iba dyan, isipin bastos. But I would pronounce it kung yun ang kinakailangan para lang maunawaan ng iba dyan. Kasi kung gagamit tayo ng mga highfalutin na kagaya ng ginagawa ng yung ari ay tinatawag na flower. So, I would say ari. Para lang maintindihan. So, why do I have to do this? Bakit kailangan kong gawin ito? It's because paulit-ulit, maraming cases na nakakarating sa amin. At yan ay pinagpupuyatan ng priesthood para maituwid, mai-align. Pero yung disalignment actually is nanggagaling doon sa kakulangan ng kaalaman, sa sabayan ng tukso, sa sabayan ng pangangailangan, and so bumibigay. It's simply because hindi matatag ang pagkakabaon ng ating paninindigan sa covenant. Maraming nalalaglag sa mga dahilang parang hindi ko sapat akalain na minsan tinatanong ko sa sarili ko, dahilan ba yun para i-give up mo ang covenant? Sapat na dahilan ba yun para iwanan mo ang covenant at ikaw ay magkora? Ba't din nangyayari? So parang napakakitid, napakaliit na pinalaki. Hindi na ako magsasalita so much. Pero magkahalo yung pita ng laman at saka yung marites. Meron namang feeling nila ay banal na sila sa sarili nila. At ang nasa harap nila ay para bang napakadumi sa kanilang paningin. At sasabayan ito ng marites. I hope nakikinig ang mga concerned persons dyan.
Actually, kaya ko ito sinasabi, huwag nyo lang sabihin na may pinatatamaan. Talagang pinatatamaan ko kayo. May pinatatamaan na naman eh. Yan ang ayoko kasi may pinatatamaan pag nagme-mensahe. Tama. Pinatatamaan ko talaga kayo. Kayong mga concerned citizens. Para ano pa, magsalita-salita ang mga priest kung walang pinatatamaan, meron talagang pinatatamaan. Kasi ang lahat ng ito, mga mensahe na narinig ninyo, ay talagang patama yan lahat sa ating lahat. Di naman natin pwedeng sabihin na, oh, ito para sa inyo lang, hindi para sa kanila. Hindi eh. Para sa lahat yan eh. So kapag ikaw ay umaray, guilty ka kasi eh. Mga kapatid, huwag nyo sanang paabutin doon sa punto na ako'y magsawa at hindi ko na kayo pakinggan pag nag-seek kayo ng audience sa akin. Okay yan nung kunti pa lang tayo. Maybe when we were just 500 people, okay yan. 1,000, nag-2,000, nag-3,000, nag-4,000. Eh ngayon yung population natin lumaki eh. Marami pang nakapila sa Joshua. So, hindi na pwede yung dati nang nangyayari na ako'y inaabot ng magdamag para pakinggan ang bawat isa. That will no longer happen. Lalo na after the coronation. That is why nag-designate na ako ng mga tao upang saluhin ang mga maliliit na bagay, mga maliliit na usapin na sa tingin ko ay kaya naman nilang iresolba. Yung mga issues, kagaya ng mga marites dito, marites doon, hindi ko na po yan pakikinggan. Hindi ko na yan pag-aaksayan ng panahon na para litisin or what. Dahil may mas mahalaga akong bagay na kailangang pagmuni-munihan, pag-isipan. I need to contemplate. I need to think. I need to be alone. I need to be silent. Kailangan kong manahimik. Kailangan kong maggulong para malayang makagalaw ang aking isipan. So, hindi na po darating sa akin yung nababader ang isip ko at panahon para lang makinig ng marites. Gone are those days. Tapos na po yun. So, sa mga nagsisik ng audience dyan, humihingi ng panahon sa akin, I am sorry. I am sorry. Pakikinggan ko lang yung talagang may parameter na akong inilalagay dyan. That is your first time. Unang pagkakataon na humiling ka sa akin ng audience, gusto mo akong makausap, then I will grant. The chance is 60% na pagbigyan kita. Another parameter, gaano ba kabigat ang usapin yan? Yung decision ko dyan will be 20%. So may 80% chance ka na kung mabigat yan. At unang pagkakataon mo sa akin. And the remaining 20% is yung panahon ko. Time. Kaya pasensya na doon. May mga chapters na alam naman ninyo ha. Alam ninyo ito. May mga chapters dyan na talagang kung magpapagawa ako ng trophy, outstanding performance in Marites Award, meron akong bibigyang trophy na yan. Isang chapter. May tropeyo kayo. Yan na lang ipaparating ko sa inyo. Congratulations, yan ang ginagawa nyo.
Marites dito, marites doon. Eh aba, pati sisi ninyo, chinichismis ninyo. May isa pa sa inyo, pumunta pa sa kabilang chapter para i-chismis. Alam ko yan. Nakarating sa akin yan. Yung isang babaeng inosente, ginawa ninyo ng istorya na kinain ang hotdog ni Sisi. Nakarating sa akin yan. Naka-record. Pati voice record, pati mga screenshots. Andito sa akin. Kaya wala na akong panahon eh. And the same people propagating these stories, the same people na involved din noon sa same story. Yung bang tipong nakitang magkatabi ang tsinelas at ang istorya ay nag-TikTok daw. Pati yung istorya na itong babaeng daw ito, may nakakita-kitang-kita daw ng dalawang matahan nila na humahalik doon sa baba ng lalaki. Alam niyo kayong mga nagpo-propagate ng ganyang sabihin ko sa inyo, kayong mga nagpo-propagate, nagpapanimula ng mga ganyang chismis, kayo ang may pagnanais at pagnanasa ng laman. Sa totoo lang. At dahil hindi ninyo matanggap sa sarili niyo na ganyan kayo, ibinabato ninyo sa iba. Defense mechanism. In psychology, tinatawag yan na denial and projection. I-deny mo sa sarili mo dahil alam mong hindi ka nais-nais, itong pagnanasa at pananabik na naramdaman mo sa sarili mo dahil tigang na tigang ka at craving ka talaga sa laman at ibinabato mo doon sa ibang tao upang doon ay tutuligsain mo. In short, ikaw ay nagmamalinis. Ikaw ang may damdamin, ikaw ang may pagnanasa, ikaw itong may, hindi ko alam kung ano itatawag ko dyan. Pero inyong mga kwento ninyo, na kinain itong sister ang hotdog at itlog ni Sisi. Pantakin yung ang unang tanong ko, paano mo nalaman? Ha? Nandun ka ba? At kung naandun ka, sana hindi ka nang nagawa. Nakikain ka na rin lang para hindi ka naiinggit. Inggit lang yan, Day. Sa totoo lang, naiinggit ka. Hindi mo lang matanggap sa sarili mo na ikaw itong tigang na tigang. Kaya gumagawa ka ng istorya at ibinabato mo sa iba. I tell you, hindi mo nakita, nagsisinungaling ka ngayon pa lang. Nagsisinungaling ka at nagkakalat ka ng marites hanggang doon sa kabilang chapter. Rizal, ay nako, nadulas tuloy ako. O sige na nga, nadulas na rin lang ako eh. Rizal, huwag na po kayong mag-seek ng audience sa akin ha. Ayoko na kayong harapin. Nang ipapakiusap nyo sa akin is ayusin kayo, ayusin. Dahil sa mga chismis na ganyan, kakahiya kayo. Huwag nyo akong bulabugin ng ganyang usapin. Padalang ko na lang kayo ng tropeyo dyan. Marites Trophy. O sabihin nyo, hiniya ko kayo. Di ba't ganito naman talaga? MCIT, paki-chop off na lang ito. Pero kung malaman man ito ng public, so be it. Makita nila na we don't tolerate such things inside. This is a rebuke. First time, pinatawag ko kayo. Second time, pinatawag ko kayo. And the third time, kakalagyan ko kayo sa assembly. Di ba yun naman ang kasulatan? Yung mga nagkalat ng chismis na yan. Noon, tsinelas. Ngayon naman, nung piniga ko na nakita mo, nandun ka.
Hindi ang chinilas ang naandun. Hindi yung motor naandun. Okay, fine. Pero nakita mo ba? Okay, assuming na naandun nga. Nakita mo ba? Hindi. So, huwag kang magkikwento. Huwag kang magchichismis. Baka nakitulog lang yung tao at ginabi. But for you to assume na may nangyayari, teka lang. Ito naman, yung isang sister daw ay kumain ng hotdog ni Sisi. Baka naman ikaw ang sabik na sabik kumain ng hotdog ni Sisi. At binubuntun mo doon sa isang kapatid. Nakita mo? Hindi naman siguro, kung gawin man nila, hindi naman siguro yan mga walang isip at gagawin nila na may nanunood. Kaya sa kwento pa lang, hindi na ako naniniwala. O ikaw, sister, kakain ka ng hotdog ni Sisi? Sa lugar na may nakakakita? Sige nga. Common sense. In short, kasinungalingan. Kinain daw ang itlog ni Sisi at nasarapan daw sa hotdog at sa itlog ni Sisi. O kita nyo na yan. Ganyan pa yung nasa covenant. At kayong mga nagtatampulan ng ganyang mga marites, enjoy na enjoy kayo, sarap na sarap kayo, mga dila ninyo ang sasarap pagpuputulin. Tapos hihingi kayo ng audience sa akin, yan ang bit-bit ninyong issue, pupuyatin nyo ako. Ako, pasensya na, kayo ang tinutukoy ko na ayoko nang makausap. I'm tired. You know that? Ilang taon na kayong ganyan. Isa-isahin ko na. Pangalawa, Hong Kong. Diba sinabi ko sa inyo noon, sana last na ito. Inabot tayo ng alas 4 ng madaling araw, wala akong tulog. Para ayusin lang yung mga gusot ninyo. Paulit-ulit. Ngayon you are again seeking audience with me. What for? Para puyatin ako? Marami akong iniisip. Para sa kabutihan ng kingdom, please, don't bother me with nonsense. Pinakinggan ko ang meeting sa inyo dyan habang nasa biyahe ako . Nasa biyahe ako, nakatutok ako noon habang kayo ay nag-meeting. And I listened to everything. Nakita ko kung paano nyo tratuhin ng isa't isa. And it makes me sad. Hanggat hindi nyo inaalis sa sarili nyo, yung feeling nyo angat kayo sa iba, yan ang magpapahamak sa inyo. And I'm telling this to every one of you. Alam nyo, ganito . Kapag feeling natin angat tayo sa iba, pagsisimulan ng gulo yan. Let me announce this. I am resolving this issue in Hong Kong once and for all. Aalisin ko si Sister Charito sa pagkasisi dyan. Not because may ginagawa siyang hindi maganda. Not because hindi siya nagpiperform. Not because may kasalanan siya. But because para lang matahimik na ang Hong Kong. Sister Charito, tender your resignation. I know you have done your part. Mag-election na kayo, Hong Kong. Huwag niyong sabihin na sabat na sabas, ganito ako. Walang nasusulat sa kasulatan na hindi ako pwedeng mag-rebuke sa araw ng sabas. Wala.
I am executing the principles of the covenant. That's why I'm doing this, even during Sabbath. At sana naman, pag ngayong wala na si Sister Charito dyan sa Hong Kong, sana naman tahimik na kayo. Then pag hindi all together, I will forget na merong chapter dyan sa Hong Kong. Wala akong haharapin sa inyo. And I'm saying this in the witness of all chapters. In the witness of the whole congregation, in the witness, in the presence of the whole assembly. And I will not retract this. So Sis Charito stepped down. Not because ikaw ay may kasalanan, not because ikaw ay nagkulang, not because ikaw ay may pagkakamali, but because para mabigyan ng pagkakataon yung mga gustong umupo sa pagkasisi, please step down. Sis Charito, you will be small in their eyes, but you will be great before my eyes. Remember that. And let this be a lesson to all of you. Lahat ng chapters. And as a lesson, yung sabi kong I will forget Hong Kong chapter. Ginawa ko po yan. Ginagawa ko po yan. Witness dyan ang General Santos City. They were 80 before. 76 distorted. So I said, tagpasin ang 76, 4 ang matira. Ginagawa ko po yan. For the sake of righteousness, hindi ako magbibilang ng tao. Isa kung isa ang maiwan. That is how we do it. Paulit-ulit kong sinabi sa inyo, ng righteousness ninyo, hayaan nyo yung mapansin na hindi nanggagaling sa inyong sariling dila. Again, I'm talking about this sa mga marites. Hindi mo kailangang siraan ng isang kapatid para lang ma-highlight na ikaw ay banal. Dahil in doing so, lalo kang nagkakasala, lalo kang bumababa sa paningin ko. Hindi mo kailangang apakan o gamitin o sirain ang reputasyon ng isang tao upang palutangin lang na ikaw ay righteous. Marami sa inyong gumagawa ng ganyan eh. Sa totoo lang, marami sa inyong gumagawa ng ganyan. Dahil kung walang gumagawa ng ganyan, then wala sanang gulo ang mga chapter ninyo. Pag may nakita kang hindi maganda sa isang kapatid, lapitan mo in secret. Sister, parang hindi yata maganda sa paningin ng tao. Yung ginagawa mo, baka ma-misinterpret yan. Medyo iwas sis. Eh ako, yung nag-aakusa doon sa isang kapatid na yon, dyan sa Rizal, pinaimbestigahan ko din siya. Sige nga, nakikita niya ang galaw nitong isang kapatid na ito
Ngayon, yung galaw niya naman, I had compilation also. Sinasabihan niya ang isang kapatid na alimbong, ganun din naman pala siya. Lahat yan magbubumirang sa'yo. I tell you, what you plant, you will reap. Siniraan mo, chinismis mo ang iyong kapatid. Aanihin mo lahat yan para matikman mo kung ano ang nararamdaman ng isang ichinichismis. Lahat kayo. Nagsasabi kayo sinasabi niyo na kitang-kita ng aming dalawang mata. Ano? Nagkangkong ang dalawa sa harapan ninyo para masabi ninyong kitang-kita ng inyong dalawang mata. Hindi ba't nagsisinungaling kayo? In the first place. O sige, nangyaring ganon. Ano ginagawa mo dun sa lugar? Scorer ka? I'm sorry ha. Kung medyo ganito ng tono ko, but I said, bababa ako sa level ninyo para lang magkaintindihan tayo. Bababa ako sa level ninyo. Sa uri ng pag-iisip na meron kayo. Para lang magkaintindihan tayo. Inaakusahan ninyo ang isang kapatid na malapit sa lalaki, umaalimbong sa lalaki. Baka naman kasi kaya kayo nagkaganyan dahil kayo ang gustong mag-alimbong, hindi kaya? Hindi ka't nagsiselos ka lang, ha? Ate, ay nanay ka na pala eh. Hindi ka't nagsiselos ka lang dahil ikaw ang may gusto doon sa lalaki. Ano ba talaga? Sorry ha, today is Sabbath. I will stop. Pasensya na. But this is again, an open review. Di na ako nagkulang sa inyo. First, second, and third. Now, Rizal, don't seek audience sa akin. Hong Kong, don't seek audience sa akin. Ayoko kayong kausapin. Ayoko kayong harapin. At kung isusumbat nyo sa akin, kung ano man yung naibigay ninyo, ipapaayos ko ang papeles para maibalik sa inyo. Dahil hindi po material na bagay ang pinag-uusapan natin dito. Huwag niyong kalad ka rin sa usapin kung ano man yan. Kung donation man yan o kung ano man yan, pera man yan o lupa man yan. Ibabalik ko sa inyo. I have an instruction already. I instructed Prime Senin. I instructed Priest Dato. Ibalik para wala silang masabi sa atin. Lagyan pa ng interest. Sabi ko sa inyo, hindi nyo mabibili sa pera. Hindi nyo matutumbasan sa pera ang prinsipyo ko. Dahil kung pera-pera lang din lang naman ang pag-uusapan, noong pa man, may nagbibigay sa akin 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon. Kung pera lang ang hangad ko, tapos na. Pwede akong humingi, bigyan mo ako ng konto, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng gano'n. Sige, mananahimik ako, ititikom ko ang bibig ko. Wala akong bibig kasing covenant. Pero hindi ko ginawa. Kaya sabi na, ikaw ay nagtatago, ay natural, magtatago ako. Dahil alam ko may mga galit sa aking tao because what I am doing. Pero I'm not forever hiding. Lalabas ako, kaya kayong mga kurad dyan, lalabas ako. Huwag kayong mag-alala. Kala nyo naman natatakot ako sa inyo. Kasi sa mga kura at mga konektado sa kura. O sabihin nyo dyan sa mga kura. Lalabas po ako sa takdang panahon. So I hope nagkakaintindihan tayo. Today is Sabbath. Yes. And this is the only time I have para malikom kayo, kayong lahat. So I will not postpone what I have to say. Useless kasi na pinag-uusapan natin ang pagbabanal-banalan. It's useless.
kung hindi ko tutumpukin kung ano itong ginagawa ninyo. So to end, may message. Maiksi lang ang blessing ko ngayon. All that are truly righteous, may all the blessing in its all form mapasa inyo. Except yung mga nagra-righteous-righteousan lang. Only the true righteous in heart and in mind. Be blessed, all of you. Shalom. Ganda. Yada. Yada.